So, hi all mga smarts, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, for today's video and content, this is another thoughts, feedback, and sharing guys my own experience na naman with this Android phone. So, bakit ko nga ba siya marerecommend ngayon 2026? And ano nga ba yung mga nagustuhan at ayaw ko sa kanya? And this is the Honor X70 5G. So, before we start, let me go ahead and share guys first the quick specification of this Android phone. So, this Honor X70 was released way back on September 2025 last year. Pagdating sa kanyang body build, meron tong size na 6.77 inches, TFT LCD display na merong 120Hz refresh rate. Sa IP resolution, this is IP65, meaning dust tight and water resistant po si ating Honor X70 5G. Pagdating sa chipset, this is Qualcomm Snapdragon 6S Gen 3 na meron 6nm Android version 15, Magic OS 9. Sa GPU, this is Adreno 619. At pagdating sa storage, meron tayong tatlong reference with this 5G version. So, meron 6GB of RAM with 128GB of ROM, 6GB of RAM with 256GB of ROM, and 8GB of RAM with 256GB of ROM. Sa camera naman, mga smarts, meron tayong 50 megapixel main camera. Video recording maximum resolution using the main camera is 1080p with 30 FPS, while the selfie camera has 5 megapixel, and the video recording naman ay meron 1080p with 30 FPS. Sa battery capacity, mga smarts, this is 6,500 mAh battery capacity na meron 35 wired charging. Sa color, meron tayong two choices. Meron tayong velvet black and also desert gold. So, that is the quick specification of our Honor X70 5G. So, dumako na nga tayo sa mga reason kung bakit ko nga ba marerecommend itong 5G version compare kay 4G version. First is yung kanyang connectivity or chipset mga smarts. Again, this is a 5G version na ng Honor X70. And if I'm not mistaken, upon checking online, this is around 6,000 to 7,000 na lang po ngayong taon. And if by any chance na meron pa kang extra voucher, mas mura nyo na pong mabibili itong ating Android phone. And you can check the basket here sa ating bottom part, mas mura siya mabibili. Nasa around 1,200 or 1,200 na 1,200 pa yung voucher na ibibigay sa inyo kasi exclusive deals lang yan dito sa ating YouTube channel. And then the second one mga smarts is yung kanyang size. So this is 6.77 inches na merong 120Hz refresh rate. And 120Hz refresh rate is best na for me kasi hindi naman ganun kataas mga smarts yung standard ko when it comes sa isang Android phone. Na basta yung Android phone na mabibili ko is perfect na yung camera. Kahit hindi siya perfect, nasa mid lang siya. Okay na sa akin yun mga smarts. Pag okay yung chipset, na nakakapaglaro naman ako ng ML, COD, Clash of Clans, ayan, pwede na sa akin yung mga smarts. And yun na nga, based on my own experience when it comes sa gaming dito sa sa Android phone na to, sa gaming experience ko using ML, COD, and also COC, wala naman ako na experience na any frame drops or lagging experience. Meron lang sort of lagging or frame drops when it comes sa Genshin or dun sa WoA. Siyempre, yung mga yon na type of application or games, medyo mabibigat kasi yon. Alam ko mabigat din naman yung COD, mga smarts. Mataas din naman yung storage ngayon ng COD. Actually, pataas ng pataas yung storage ng COD na kinakain niya sa phone namin. And a good thing with this Android phone is hindi ako naka-experience na any frame drops or lagging dito. Lalong-lalo na sa mga controls na ginagamit ko sa kanya. Even the slide, hindi naman ako naka-experience na any lag or kahit anong mga slow motion dito. And also, mga smarts, please bear with me if by any chance na may maririnig kayo ng onting noise pagdating dito sa ating video. Nasa malapit kasi ako ngayon sa bintana namin. And madami dumadaan na tricycle, motor. Ewan ko nga kung bakit meron pang mga ganong klaseng motor ngayon na napakaingay ng kanilang muffler. Siguro doon nila na-experience yung kabilisan ng kanilang takbo, no? Pero going back with our topic with this video, again, mga smarts, okay sa akin yung chipset nitong ating Honor X70. Basta again, basta nakakalaro ako dito, okay naman siya sa akin.
Sa camera, hindi ako ganon ka-okay. Siguro masasabi ko, actually hindi siya best for me, pero masasabi ko na nasa mid siya for me. Kasi okay naman siya, nakakapag-picture naman ako ng malinaw. Though, again, ko talaga siya masyadong nagustuhan. Pagdating ko sa video recording, ang standard ko talaga is yung mga iPhone. Mostly kasi talaga na ginagamit namin when it comes sa filming ng mga videos namin. And also vlogs, reels, TikTok, or any of our video contents. Ayan, gumagamit talaga kami ng iPhone, or ginagamit ko is itong ating camera, which is Sony, or gumagamit kami ng DJI. Yun lang naman naglalaro yung mga aming pang video or pang vlog. Kaya kung mapapansin nyo, minsan may mga type of tone itong aking camera. If nagba-vlog ako, may mga tone siya na iba-iba. Makikita nyo sobrang orange or, sobrang yellow ko, gano'n. Minsan kasi sa ilaw yon, or minsan kasi dito sa camera ko mismo. Kasi nagtatry pa ako or ina-explore ko pa rin kasi siya. So, alam ko, marami magsasabi na naman dyan mga sis Mars na hindi naman tayo pare-parehas na experience. Yes, again, nagde-depende lang naman talaga yung choices, yung reference, or yung mga feedback namin based sa na-experience namin sa Android phone. Bakit ko naman i-share sa inyo na maganda siya for gaming? Bakit ko naman sasabihin na okay siya, tumatagal siya? Syempre, hindi ko i-share sa inyo kasi sa akin pa rin naman kay babalik. Ay, narinig ko kasi kay Maring Ana, okay siya. So, sa akin kay babalik na, hindi, sinungaling ako. So, para sa akin, sasabihin ko lang kung ano yung totoo. Gaya sa mga iPhone, sinasabi ko sa inyo na mas magandang bilhin if gusto niyo na matagalan na smartphone, mas maganda bumili na lang kayo ng Android kasi yun talaga matagal yung battery capacity. Ang mga iPhone kasi ngayon, sabihin na natin, ang pinakamataas natin, for example na lang, sabihin na natin yung 17 Pro Max namin. 17 Pro Max namin, tumatagal naman siya. It really depends na lang kung paano kayo gumamit po ng smartphone. So, kanya-kanya kasi talaga tayo ng standard o reference. Kaya, magmamatter na lang talaga sa inyo yan mga sis Mars. Sa storage mga sis Mars, meron tong 6 GB of RAM with 128 GB of RAM. Yun yung pinaka mababa niyang storage. And maganda na yun mga sis Mars. Magandang offer na yun ng Honor X7D kasi marami ka ng documents na may lalagay dito, including application, including videos, memories. Actually, you can also use this if by any chance na BA kayo, riders, seniors, pwede to sa inyo, students, pwede sa inyo, yung mga i-store na malalaking files, pwede po sa inyo ito kasi bukod sa malaki na screen niya, okay yung chipset niya, okay din naman yung camera niya, matagal pa yung battery capacity nito ha. So 6,500 mAh battery capacity nito. So matagal nyo nang magagamit itong Android phone na to. So basically, dun sa mga basic needs mo as a person or for me me as a creator, pasok na pasok pa rin sa akin si Honor X7D kasi okay yung chipset niya, nakakapaglaro naman ako ng mga gusto kong laro. The second is okay ang size niya, aesthetic, futuristic ang kanyang design. Very aesthetic mga sis Mars. If you're going to look on the camera module or Android phone, hindi mo talaga mapapansin na isa tong Android. Pero pag iPhone user, kaya mapapansin mo naman yung difference na drop. Pero para sa akin, unang kita ko sa kanya, it really inspire doon sa mga iPhone natin lately. So, basically, maganda at futuristic. Hindi ko naman sinasabi na ginagaya nila si iPhone or si Apple, pero maganda rin yon kasi nakakasabay sila. Ibig sabihin nun, nakakasabay si Honor X7D lately sa mga lumalabas na design ng mga iPhones or ng mga smartphone natin. The fourth thing is, of course, yung battery, tapos yung camera, nasa mid. Basic specification lang mga sis Mars, andito na sa ating Honor X7D. Kaya, kung ako sa inyo, i-grab nyo na yung chance habang mura pa to kasi baka biglang mag-phase out ulit to pag nag-release sila ng mga bago nilang units ngayong 2026. Meron din 4G version si Honor X7D. Yung specification naman nila is hindi naman gano'n nagkakalayo, pero kung gusto nyo naman na medyo ahead na kayo, I'll go with the 5G version. Pero pag into budget lang kayo, you can purchase the 4G kasi hindi naman sila nagkakalayo na specification yan mga sis Mars. Pero again, perfect and worth it na pong bilhin itong Honor X7D. Mapa 4G man yan o 5G version. Perfect na tong panglaro, perfect na pang pictures, sa storage, sa chipset. Ayan, okay na okay siya for me. So once again, I just want to clarify or disclaimer lang po na I'm not a pro when it comes po sa reviewing ng mga tech. I'm just sharing you guys my thoughts, my feedback, and also my own experience with this Android phone. Kasi ako nga po yung nakagamit, ako po yung nakapaglaro, ako po yung nakapag-check ng camera.
depende na lang. Comment down below sa mga merong Honor X7D dyan if we have this different experience. Kasi para sa akin, it really depends na lang talaga sa standard ng tao na meron ka o standard mo sa isang smartphone. So, yun lang. Once again, my name is Maring Ana. Don't forget to follow me also on my TikTok account, A_Malonzo. Please subscribe here to our YouTube channel for more updates, vouchers, and also for more feedback and thoughts na rin sa ating mga gadgets. So, thank you so much for watching and bye-bye.